Good morning everyone. Tayo po ay sisimula na sa ating pananambahan sa umagang ito. At sa araw na ito, ang mga awit ay mayroong paanyaya. Una sa kanyang mga kababayan noong unang panahon at sa atin ngayon ang mga modern day believers. Sa Psalm 95, inaanyahan po tayo ng mga awit. Sabi niya, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song." So ito po yung paanyaya niya sa kanyang mga kababayan noong unang panahon at sa atin ngayon na mananambahan sa Panginoon. Sabi niya, let us sing for joy to the Lord. Sa ating pag-aawitan, awitan natin siya ng may kagalakan mula sa ating mga puso at itaas natin siya sa ating kalagitnaan. Sabi niya, let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. So that's the reason kaya umaawit tayo sa Panginoon para itaas siya sa ating kalagitnaan at sa pamagitan ng ating mga awit ay pasalamatan natin siya ng buong puso. Merong reason. Sabi niya doon sa verse 3, "For the Lord is the great God, the great King above all gods." We are singing to the King of Kings and to the Lord of Lords. At marapat lang po na sa ating pag-awit, dahil hari ng mga hari ang ating inaawitan, ay atin siyang awitan mula sa ating mga puso at ibigay natin yung ating best na papuri para sa Kanya. Tayo po tumayo at tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, Ikaw pong aming nais na purihin at sambahin sa aming kalagitnaan. Ikaw pong nais naming itaas, Panginoon. At nawa, Panginoon, pakinggan namin ang inyong salita sa araw na ito, Panginoon. At sa aming pakikinig, dalahin ko na huwag po naming patigasin ang aming mga puso, Panginoon. Sa halip, ang lahat ng aming papahinggan ay pumasok sa aming puso at ito po'y aming isabuhay, Panginoon. Sa aming paglapit sa inyong trono, Panginoon, dalahin ko po kayo na ibigay namin ang aming nararapat na papuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa pamagitan ng aming mga awitin, maitas ka namin sa aming kalagitnaan at kayo po ay mabigyan ng kaluguran. Kinukomit po namin sa inyo ang pananambahan na ito. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, church. Kamusta naman po ang ating mga puso sa araw na ito? Para nakikita ko yung iba ang daming puso, yung iba naman ang daming ampalaya. Kasi yung iba, in love, yung iba naman, bitter. Pero itong ang araw ng mga puso is hindi naman para sa mga magkasintahan lamang, kundi ito ay para sa ating pamilya, sa kaibigan, at higit sa lahat para sa ating Panginoon. Kaya sa araw na ito ay paramdam naman po natin sa ating Panginoon ang ating pag-ibig. Diba, binigay niya ang sinacrifice niya ang kanyang buhay para bigyan tayo ng kaligtasan. Kaya sa araw na ito, we sacrifice our time to worship Him and praise Him. Kaya sabi po sa salita ng Panginoon sa mga awit, 117 verse 2, "Sapagkat dakila ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin at ang katapatan ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Purihin." Amen. Good morning, church. Kamusta naman po ang ating mga puso sa araw na ito? Para nakikita ko yung iba ang daming puso, yung iba naman ang daming ampalaya. Kasi yung iba, in love, yung iba naman, bitter. Pero itong ang araw ng mga puso is hindi naman para sa mga magkasintahan lamang, kundi ito ay para sa ating pamilya, sa kaibigan, at higit sa lahat para sa ating Panginoon. Kaya sa araw na ito ay paramdam naman po natin sa ating Panginoon ang ating pag-ibig. Diba, binigay niya sinacrifice niya ang kanyang buhay para bigyan tayo ng kaligtasan. Kaya sa araw na ito, we sacrifice our time to worship Him and praise Him. Kaya sabi po sa salita ng Panginoon sa mga awit, 117 verse 2, "Sapagkat dakila ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin at ang katapatan ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon." Kaya sa araw na ito, awitan natin siya at purihin. Sabayin, itaas po natin ang ating mga kamay. Ipalakpak po natin ng malakas para sa Diyos na buhay. Hallelujah! Palakpak naman po natin ang ating mga
pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, mapagkailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, mapagkailanman. Lord, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambihin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at mapagkailanman. Sa pawikan natin ang ating Panginoon, pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, mapagkailanman. Ang kanyang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, mapagkailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambihin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at mapagkailanman. Ikaw ay aking sasambahin, sasambahin, ngalan mo'y sasambihin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at mapagkailanman. Ikaw lamang, Panginoon, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at mapagkailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at mapagkailanman. Ikaw ay aming pasasalamatan, pasasalamat at mapagkailanman. Ikaw lamang, O Diyos, pasasalamat at mapagkailanman. Patuloy kaming aawit sa iyo. Kami ay nananabik, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Kami ay magpupuri hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon. Yes, Lord. Ako'y nananabik sa iyong pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawi. Walang sakit
Let's continue to worship the Lord. Tunay ang kanyang pag-ibig ay sapat at hindi nagbabago. Hallelujah. Yes, Jesus. Ako iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag, iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkakulang. Ngayon sa iyong biyaya, sa lalim ng pag-ibig, maawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay ang
nararapat ka sa bawat papuri at pagsamba, Lord God. Hallelujah. Jesus, Ikaw lamang aming luluwalhatiin at dadakilain. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Minsan ba nararapat ka sa papuri, luwalhati at masamba. Jesus, ika'y nagkalain, magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama.
Ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. We sacrifice our time para pasalamatan ka, Panginoon, sa araw nito, sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong pagpapala, sa buhay at kalakasan, Panginoon. Ito ay para sa iyo, Panginoon, na pinapakita namin, Panginoon, na we appreciate, Lord God, lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan at pagsamba sa pangalan mo lamang. In Jesus' name, Amen. Kung ang lahat na muling tumayo upang magalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Let's open our Bibles to 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Then tatalon tayo sa John 15 verse 13. Again, 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Sabi dito, verse 4, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrongs. Verse 6, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. 7, it always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Talo naman tayo sa John 15, verse 13. Sabi dito, verse 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Maraming salamat sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Maaari na tayong umupo. Good morning uli sa inyo lahat. At this point ay handa po natin ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. At nais ko lang ituloy yung panawagan ng mga awit kanina. Doon sa verse 8 ng Psalm 95, sabi niya, do not harden your hearts as you did at Meribah. Sabi pa na ito sa bandang huling bahagi ng verse 7, sabi niya, today, if only you would hear His voice. Sabi niya, kung papakinggan lang natin ang Panginoon, o kung makikinig lang tayo sa Panginoon, sabi niya, do not harden your hearts as you did at Meribah. Ang Meribah po, ang ibig sabihin ay place of quarreling. Did that day at Masa. Yung Masa naman ay quarreling and basta yon. Kasi itong mga Israelita ay sa kanilang katigasan ng ulo ay panireklamo nila. Kaya sabi ng mga awit doon sa verse 10, for 40 years, ito yung nangyari sa kanila. Sabi ng Panginoon sa kanila, for 40 years I was angry with that generation. I said, they are a people whose hearts go astray, and they have not known my ways. So I declare on oath in my anger, they shall never enter my rest. So kaya itong mga Israelita, yung generation na yon, mga reklamador, ay hindi nakaabot o hindi nakarating doon sa promised land dahil sa kanilang mga katigasan ng ulo at pagreklamo. Hindi sila nakikinig sa Diyos. Hindi sila sumusunod sa Diyos. Kaya ang hamon ng mga awit sa atin sa umagang ito ay pakinggan natin ang kanyang salita at isapuso natin ito. So, hindi ko na po patatagalin dahil kanina pa nervous itong ating speaker. Habang tayo nagkakantahan, nandun siya sa labas at doon. So, ang ating pong speaker ngayon ay maghahatid sa atin ng mensahe na pinamagatang Love That Sacrifices. Tinatawag ko po si Lady Minister Jenny Taton. Salamat po, Pastor, sa kinakabahan po talaga ako kasi andyan yung asawa ko eh. Umika nga muna, Dad. Joke lang. Sa umaga pong ito, kamusta po ang ating mga date? Kagabi po, sumama din kami sa traffic. Nag-contribute din kami sa traffic. Pero dahil dyan lang po kami sa Life Homes, naglakad na lang yung 3 kong anak. Kami ni Bob nagmotor kami. Sobrang traffic. Yung isa ko nga pong kumare, chinat ako, Mare,
pwede bang pakihatid yung anak ko nandyan sa Choice Market, dali mo rito ihatid mo na lang sa bahay namin kasi makisuyo na lang ako kasi ang traffic, ang haba daw ng pila dyan sa Floodway. Tapos 2 oras na silang nakapila yung anak niya. Sabi ko, sige, ipaano ko si Joseph. Nung nakaready na si Joseph, sabi niya, okay na Mare, nakasakay na. So ganun po natin sinicelebrate yung araw ng pag-ibig, araw ng, sabi nila, Hearts Valentine's daw. Pero sa ating mga Kristiyano, ito yung Love Day, Hearts Day. Kaya pag tayo may babate, wag Happy Valentine's, Happy Hearts Day, Happy Love Day. Siguro yung iba malungkot, bitter, sabi nga ni Bani, kasi walang natanggap na chocolates, flowers, pero yung iba masaya, may natanggap. Pero kahit ano pa man yan, wag po tayong malungkot. Kasi mahirap po kapag tayo'y nag-i-expect, masasaktan lang tayo. Tama? Wag tayong nag-expect. Kasi kapag mas maganda yung surprise, yung kasi yung nag-aantay ka. At hindi naman araw-araw at hindi naman tuwing araw lang araw ng mga puso ang pagbibigay ng bulaklak at ng chocolates. Araw-araw, kasama mo yung pamilya mo, ay mas higit pa sa bulaklak at chocolate. Amen? Amen. O mga misis wag na kayong mag-expect. Mga mister, magbigay kayo. Joke lang. Ako kasi, hindi na ako nag-expect kasi ATM yung hawak ko di ba? Mas marami akong mabibiling bulaklak at chocolate doon. Amen. So, bagong lahat, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito na makakarinig uli kami ng salita ng Diyos na nagmumula sa inyo. I pray, Lord, na maging focus kami at yung attention po namin sa pakikinig na salita ng Diyos ay 100% Lord. At kung mayroong mga problema o nag-aalinlangan kami sa pakikinig, Lord, I pray na isang tabi muna namin to upang yung biyaya ng mensahe na maririnig namin ngayon ay, Lord, ay matanggap namin na buong buo at makatulong po sa amin sa pang-araw-araw na buhay, O God. Salamat po sa salita ng Diyos na ibabahagi niyo, Lord, sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mundong ito, madalas ginagamit natin yung salitang pag-ibig sa social media, sa ating pamilya, at sa ating mga relasyon. Pero kadalasan, yung nakikita natin pag-ibig ay puro conditional. Yung mahal kita dahil minahal mo ako. Mahal kita kasi mayroon akong pakinabang. Pero yung pag-ibig po na itinuturo sa ating Biblia ay unconditional. Ito yung love that sacrifices. Pag-ibig na handang magsakripisyo kahit na mayroong masakit, kahit mayroong hirap, may sakit tayong mararanasan. Sabi po sa atin kanina, sa John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Ito po yung pinakamataas na anyo ng pag-ibig. Pag-ibig na nagbibigay, hindi lang tumatanggap. Kasi yung madalas nating naririnig is, low. Parang ayaw yata ng mic sa akin. It is better to give than to receive. Pero ngayon, pag-aaralan natin, pag-ibig na nagbibigay at hindi lang pag-ibig na tumatanggap. Sa 1 Corinthians 13:4-7, pinakita rin sa atin kung ano yung itsura ng pag-ibig na handang magsakripisyo. Sa umaga pong ito, 3 bagay, 3 pointers po ang pag-aaralan natin. Kaya, I hope and I pray na marinig po natin yung salita na ito dahil 3 bagay lang. Para po makauwi na yung iba at makapag-date na. Siguro yung iba hindi pa nakapag-date po dahil traffic. Namamatay talaga siya. Hello. Number 1, sacrificial love is patient and low. Sacrificial love is patient and kind. Sabi po sa verse 4, love is patient, love is kind. Ang tunay daw na pag-ibig ay marunong maghintay. Amen ba din?
Oh, si Ate Jen. Marunong din tayong umunawa. Hindi ito madaling magalit or madaling sumuko. Ang pagiging patient ay isang uri ng sakripisyo na kung saan itinatabi natin, isinasantabi natin yung sarili nating kapakanan over sa kapakanan ng iba. Isinasantabi natin yung ating pride or comfort para sa kapakanan ng iba. Ang salitang patience daw sa 1 Corinthians 13:4 ay sa ibang salin daw ay, ibig sabihin po nito ay long suffering. Yung kaya nating magtiis ng matagal kahit na nasasaktan, naiirita, napipikyon tayo, at hindi tayo madaling sumabog o magalit. Ang sacrificial love daw ay handa mong itiisin yung sarili mong kapakanan over sa iba. Hindi ka agad bumibitiw sa relasyon kahit mahirap na. Yung kanta nga daw, gusto ko nang bumitaw. Doon. Pero sa ating Panginoon, huwag tayong bibitaw. Ang tunay daw na pag-ibig ay hindi short-tempered, kundi hindi rin tayo mabilis mapikon kahit paulit-ulit tayong nasasaktan or nadidisappoint. Pinipili pa rin nating magmahal. Yung sabi nga, martyr. Oo. Totoo, martyr. Martyr ka kasi mahal mo. Kahit na alam mo paulit-ulit na ginagawa. Pero yung martyr na sinasaktan ka na, binubugbog ka na ng asawa mo, hindi martyr, tawag doon, punching bag. Yun. Pero hindi lang patient ang pinag-uusapan dito, pati ang love daw is, love is kind. Yung kindness, hindi lang yung pagiging mabait sa salita, mahulumanay. Sabi, may ka-office mate ako dati, wala na, nag-resign na siya. Sabi niya, inis na ako. Ganun pa rin, pero inis na yun talaga. Para hindi mo maramdaman na inis siya kasi napaka malumanay niya. Galit na ako sa'yo, Jen. Ganun. So, yun. Hindi lang daw yun yung word na sinasabi mo mabait ka. Ito daw po yung active goodness. Yung paggawa ng mabuti kahit hindi deserve ng tao. Nagiging sacrificial yung kind kasi mas madalas nagiging sacrificial to ito, dahil mas madalas tayong mga tao madali sayong gumante kaysa piliin natin na maging mabait. Diba? Kaya nga daming road rage ngayon kasi talagang di mapigilan na magalit. Kaya yung dalawa tuloy sila na nawala ng lisensya or na suspended. Kasi pinili nilang magalit kaysa maging mabait. Sabi nga, pag binato ka ng tinapay, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yung nakalagay sa garapon at nakalagay sa bakal. Hindi. Dapat talaga, pag binato tayo, pag inaway tayo, ang bato natin, mabait pa rin, maging mabuti pa rin tayo. Kasi po, kapag may galit, at galit ka din, anong mangyayari? Sabay na kayo magagalit. Ang mangyayari, sabay na kayo mag-aaway. Wala na. Tapos iiwasan nyo na isa't isa sa daanan, di na kayo magpapansinan. Pag nasobrahan pa kayo ng away, magpababaranggayan pa kayo. Yung mga ganon. Piliin nating maging mabait. Kahit na malapit na tayong magalit. Mas komportable ang manahimik kaysa tumulong. Ganun po. Minsan, late na tayo, may nakita tayong matanda na tumatawid. Malilate na tayo. Ayaw na nating tumulong kasi malilate na tayo. Ayun. Ang tawag po doon ay kindness. Act of kindness. Kahit na alam mong malilate ka na, may kailangan ng tulong mo, gagawin mo pa rin mabuti. Nung minsan, siguro last year or 2 years ago, pumunta kami sa mall, nag-date kami ng mga anak ko nito. Nagpaano ng salamin. May isang bata na umiiyak, nawawala sa SMEs. Sabi ko, wag kang umiyak. Halika, hanapin natin yung nanay mo. Tumahan siya. Tapos dinala ko sa security guard. Sabi ko, guard, pakiano na lang tong bata kasi nawawala. Hindi niya makita yung magulang niya. Doon nakita ni Jasper, Mami, bait-bait mo naman. Sabi ko, anak, kasi kawawa naman yung bata, kung hindi natin tutulungan, ano na lang mangyari? Baka mamaya may kumuha sa kanya sa loob na di ba? So, yung maabala ka para sa kapakanan ng iba,
tumulong ka dahil may nangangailangan ng tulong mo. Isa po yun sa pagiging kindness natin sa ating kapwa. Pangatlo, yung mas natural yung maging cold kaysa maging compassionate. Yung bang sabihin mo na sa iba, yung sinasabing cool off muna tayo. Sa mag-asawa, hindi pwedeng mag-cool off kasi kasal na kayo Pero minsan sabi po ni Pastor Ed Lapis, mga mister, kung galit na kayo sa asawa niyo, pwede naman, malis muna kayo ng bahay, punta kayo sa pamilya mo, pero huwag tatagalayan. Bumalik din kayo. Hindi pwedeng yung sa balutan na habang buhay. Pwede naman yung saglit lang, gusto mo lang ng peace of mind, pero babalik ka. Ganun po. So, mas pinipili nating maging cold kaysa maging compassionate, maging maawain. Isa po din yon sa pagiging kindness. Yung maging compassionate tayo sa ating kapwa. Piliin natin na maging mabuti kasi yun po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo sa atin. Nung siya ay dito sa lupa, anong ginawa ng ating Panginoon? Napakahaba ng kanyang pasensya. Kahit yung kanyang mga alagad, paulit-ulit na lang sinabi, mag-pray, tapos kung ano nung sinasabi sa kanya, tapos yung ang taga na ng message ni Lord sa kanila, yung faith na natutulog, ginising pa si Jesus kasi bumabagyo, nag-aalinlangan sila sa faith nila. Ang daming mga pinakita sa Bible na kung saan nakita ng ating Panginoon na napaka-pasaway ng kanyang mga alagad kahit na lagi nilang kasama. Paulit-ulit silang nagkakasala, paulit-ulit silang nagkakamali, pero hindi sila iniwan ng ating Panginoong Hesus. Sa halip, patuloy silang tinuruan at minahal sa kabila ng kanilang mga kamalian. Ganito rin daw po yung pagkatawag ng ating Panginoon sa atin. Maging mapagpasensya tayo sa mga mahirap mahalin, lalo na sa mga nanay. Alam ko sa mga nanay, may mga anak din tayong may isa o dalawa na pasaway. Pero pinipili natin na mahalin sila, unawain sila, intindihin natin sila paulit-ulit kasi mahal natin sila. Maging mabait tayo kahit na walang kapalit. Kapag nagbibigay tayo ng pagkain sa kapitbahay or sa mga tao, huwag tayo mag-expect na may kapalit din yun. Kasi masasaktan ka lang kapag hindi nangyari yun. Magbigay ka ng kusa. Huwag ka na magantay na babalik din sa'yo. Hayaan mo si Lord ang magbigay sa'yo sa ibang paraan. Hindi man yung taong binigyan mo sa ibang tao, magiging babalik yun sa'yo, yung biyaya na yun. May kasama ako sa office. Matagal na nangyari to. Pinapakain nga ako. Sabi niya, yan pag kayo kumakain dyan, hindi nyo kami binibigyan. Parang ayaw ko nang kainin yung binigay niya nanunumbat. Sabi ko, ano ba to? So, ganon. Pag nagbigay tayo, huwag tayong mag-expect in return. Si Lord magbabalik niyon sa atin. Magpakita tayo ng grace kahit hindi deserve. Yung mga taong naiinis tayo, nagagalit tayo, why not instead na awayin natin sila, bigyan natin sila ng tinapay na may nasa lalagyan ng garapon, yung palaman, why not, bigyan natin, palagi nating Alam mo, kapag nakikita nung kaaway natin na naiinggit sa atin na binibigyan natin sila, makukonsensya yon. Kaya dapat magpakita pa rin tayo ng grace kahit na sa hindi deserve. Okay? Ang sacrificial sacrificial patience at kindness ay makikita daw sa mga simpleng bagay. Yung pagpipigil ng galit sa halip na sumigaw. Paano naman yung ako? Ako kasi parang normal na sa akin yung boses ko na high tone lagi. Kaya yung mga anak ko, Mami, ingay-ingay mo na naman. Sabihin ko, parang hindi ako magagalit. Inuulit ko yung lagi yung ginagawa. Gusto nyo hindi ako magalit, huwag nyo gawin yung hindi ko nagugustuhan. Kasi high tone na talaga yung boses ko. Naakala mo talaga galit, pero nagpapaalala lang ako. Sabi nga, emphasis. Galit ka? Hindi. Nag-emphasis lang. Ayun. Pakikinig sa halip na manghusga. Yung bang, alam mong nagkamali yung kapwa mo sa'yo, huhusgahan mo na agad siya. Hindi mo matanggap. Kristiyano yan, bakit nyo ginawa yun? Parang
parang ang tingin natin, pag Kristiyano ka, perfect ka na, yung ganon. Sa halip na husgahan natin yung kapwa natin, tanungin natin siya, bakit nga nagawa yun? Para on the spot, maunawaan natin siya at maintindihan. Kasi we are not perfect. Kahit tayo ay mga Kristiyano, nandito tayo sa lupa, magkakamali pa rin tayo. Nung mga bata yung anak ko, si Joseph tsaka si Jongjong, naalala ko yun. Parang hindi ko talaga makalimutan yun. Nagnanakaw sila, kumukuha sa bulsa ko, sa bag ko. Tapos, instead na paluin ko muna sila, tanungin ko, bakit kayo nagnanakaw? Bakit kayo kumukuha ng pera nang hindi nagpapaalam? Kasi mami, gusto namin bumili ng pagkain, yung mga ganun. Kasi nung nag-aaral sila sa CBHLC, kasi noon wala pang kantin doon eh. So, baon talaga sila, binabaunan ko sila ng mga ulam, pagkain. Siguro naiinggit sila, yung mga kaklase nila may pera, tapos pagkainan, maraming binibiling pagkain. So, nung naintindihan ko yun, although pinalo ko pa rin naman sila, sinabihan ko sila na mahal ko kayo, kaya papaluin ko kayo, kasi gusto ko na maintindihan nyo na mali yung ginawa nyo. Pero, pagkatapos nun, na naunawaan ko na, kailangan siguro talaga nila ng pera. Kaya kahit na mayroon silang baong pagkain, binibigyan ko na rin sila ng pera para hindi na sila magnakaw sa bulsa ng mami nila. So pagkatapos nun, hindi na nila ginawa. Kasi naintindihan ko kung bakit nila ginawa yon. Kasi wala silang pera. So yon, simula nun, may binibigyan ko na sila ng pera. Pagpapatawad sa halip na paglayo. Yung ayaw mo makita yung tao, kaya lumalayo ka na lang, umiiwas ka ng iwas. Sa pag-iiwas mo, nagkakatagpo pa rin kayo. Limbawa, ayaw ko yung makita sa alam mong doon siya dumadaan. Umiiwas ka ng ibang way, doon dumaan din doon sa ibang way na gustong-gusto na ayaw mong puntahan, nagkita pa rin kayo. So sa halip, kasi pinili natin hindi isakripisyo yung ating pagpapatawad, kaya lalo tayong nahihirapan. So dapat piliin natin na magpatawad sa halip na layuan natin yung mga tao na hindi natin gustong makita. Sa ganitong paraan, na ipapakita natin yung love that sacrifices. Pag-ibig na inuuna yung kapakanan ng iba kaysa yung sariling emosyon. Kasi yung pag-ibig po, hindi lang yan feelings. Pagpapakita yan ng pagmamahal. Parang yung isang magulang na puyat, galing trabaho, pagdating sa bahay, magluluto pa, mamamalengke pa, tapos yung anak mo na sakit, kailangan mong umabsent kasi gagamutin mo siya, kailangan niya ng ng presence mo, yung mga may baby, di ba? Pag may baby po kayo, aling mga nanay alam nila yan. Pag may baby, kailangang mapuyat kasi yung anak ayaw magpababa. So ganun. Ganun po yung pagpapakita ng sakripisyo, ng love sa ating mga anak. Ganun din ang ating pagpapakita ng sakripisyo sa ating kapwa. Yun yung larawan ng sacrificial love. Pag-ibig na hindi sinusukat yung sarili nating hirap. Walang listahan ng mga ginawa mo, kundi talagang ginagawa mo siya out of love. Sa pamilya, ginagawa po natin yan. Kahit na wala na tayong time, kailangan nating gawin. Sa simbahan, pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Kaganon din, pagpapakita ng pasensya sa mga kasama natin sa simbahan, sa kasama natin sa pamilya na may ginawang hindi maganda. At kabaitan, kahit hindi po madali, gagawin natin dahil tayo ay nagsasakripisyo. Pangalawang bagay po, sacrificial love is humble and selfless. Verse 4 and 5, sabi po doon, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not self-seeking. Ang sacrificial love na ito ay hindi nakasentro sa ating sarili, kundi hindi rin ito naghahanap ng papuri or personal na pakinabang. Ito ay ang pagsasabing mas mahalaga ka sa akin kaysa sa aking kaginhawaan. Pinapakita dito ng ang ating Panginoong Hesus, pinakita niya ito nung ipinagpalit niya yung kanyang kaluwalhatian sa langit, bumaba siya dito para tayo ay mabigyan ng pagmamahal, para iligtas niya tayo. Yun po yung ultimate selfless love. Kapag sinabi ng 1 Corinthians chapter 1:13 na ang pag-ibig ay does not envy, does not boast, it is not proud, it is not self-seeking. Ipinapakita na nito na ang pag-ibig ay hindi umiikot sa ating sarili. Yung pagiging humility, humbleness. Ang humility,
sa sacrificial love ay nangangahulugang handa po nating isang tabi yung ating sariling ego over sa iba. Hindi mo kailangan maging tama palagi. Hinahayaan mo na lang kasi humble ka nga. Hindi ka nagpapapansin. Gusto mo, ikaw yung nakapokus, ikaw yung naka-attention. Pinipili mo lagi na ikaw yung pinakabababa, ikaw yung nagsisilbi sa iba, at hindi ikaw yung nasusunod sila. Mas mahalaga po kasi yung relasyon natin kaysa yung pride natin, yung ego natin. Yun po ang humbleness. Hindi mo kailangan ipaglaban na tama ka. Kung ito naman ay magkakasira-sira kayo ng relasyon, mag-aaway kayo, bas pinipili mong tahimik. Kasi alam naman ni Lord, kung tama ka, tama ka. Hindi mo kailangan ipagtanggol, kung kailangan pumunta pa kayo ng husgado, ng hukom para paglaban mo. Kung talagang tama ka sa paningin ng Panginoon. Ang sacrificial love daw po ay nasasabing hindi lang ako mahalaga. Mahalaga ka rin sa akin. Hindi po yung sabing self-love. Dito, pinag-usapan natin, selfless love. Ito yun kasi yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Bagamat siya ay Diyos, nagpakumbaba siya, naglingkod siya sa atin. Kaya kapag tayo po ay nagpapakumbaba at naglilingkod sa iba, sinusunod natin yung halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Isipin daw po natin yung illustration natin, yung kaibigan natin na biglang tumawag sa iyo, gabing-gabi na, tulog ka na, tapos kailangan niya ng tulong. Tinulungan mo siya. So, kasi ikaw ay mahal mo yung kaibigan mo. Kaya talagang binigyan mo siya ng oras. Tumulong ka sa oras ng pangangailangan. Tinawag daw po tayo ng ating Panginoon upang maglingkod ng mayroong kababaang loob. Hindi lang basta paglilingkod. Paglilingkod na may kababaang loob sa ating tahanan. Kasi po ang ating pong pamilya, ministry din po natin yan. Hindi po ang ministry natin nasa simbahan, naglilinis ka, nagkatutugtog ka, kumakanta ka. Hindi lang po yun ang ministry natin. Kahit po sa pamilya natin, ministry natin sila. Kaya pwede po tayong maglingkod sa ating pamilya, sa ibang tao, dahil ministry din po natin sila. At lalo na po sa komunidad natin. Kung kailangan ng tulong ng ating mga kapitbahay, may nasunugan, may nag-aaway, pag-aanuhin mo, aawatin mo, mga ganon. So, ministry din po natin yon. So, hindi lang po yun natatapos sa loob ng simbahan, maging sa pamilya at sa ating komunidad. Number 3, sacrificial love perseveres and protects. Sacrificial love perseveres and protects. Sa verse 6 and 7, sabi po, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Ang sacrificial love daw po ay matatag. Hindi agad sumusuko kung mayroong pagsubok. Ang ganitong pag-ibig daw po, yung perseveres and protects, handa ka magtiis para mapanatili yung relasyon nyo at maprotektahan yung iba. Ito daw po ay pag-ibig ni Kristo sa atin. Siya po yung unang nag-apply ng perseveres and protects. Kahit alam niya na masakit yung krus, papako sa kanya, pinilit pa rin niyang tiisin dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kahit dinudura-duraan na siya, iniinsulto na siya, kung anak ka ng Diyos, bumaba ka dyan. Sa krus na yan, mga ganon. Pero tiniis niya lahat yon kasi mahal niya tayo. Diba? Napakasarap ng ng ating Panginoong Jesus. So, kung kaya ng ating Panginoong Jesus, huwag natin sabihin na, ay, Diyos kasi siya kayang magtiis. Hindi po. Nung bumaba siya dito, totally tao siya. Hindi siya Diyos. Kung ano yung nararanasan ng tao, nararanasan din niya. Kasi nung bumaba siya dito, hindi na siya Diyos, tao na siya. Nagkatawan tao na siya. Kung physical na nangyayari sa kanya, ay nararanasan din niya nung nandito siya sa lupa. Ganon din po yung illustration ng mga mag-asawa na dumadaan sa pagsubok. Matitindi pa yan. Kasi po, sa totoo lang po,
pag mag-asawa na kayo, hindi po yan bed the process. So, umpisa lang yan, yung mag-boyfriend kayo, mag-girlfriend, magbibigay ng bulaklak, magmamahalan, susunduin ka, tapos sasakay sa jeep, paunahin ka. Pero pag mag-asawa na po kayo, wala na pong ganun. Pero in spite of mga problemang ganon, tapos may pag-aaway, pag may asawa mo, may sakit, babantayan mo, mga ganon. Tapos lalo na kung matagal kang nasa ospital, babantayan ka. Maraming pagsubok yan. Lalo na sila nanay, diba Tatay Roger, Nanay Lemmy? Napakarami na, 50 years ba naman na pagsubok. So, ganun po, perseveres and protects yung pag-ibig nila. Sa halip na sumuko sa mga relasyon o ministry, kapag may problema, pinag-uusapan. Tinatawag tayo na magmahal ng mayroong pagtsatsaga. Conclusion na po tayo. Umalis yung asawa ko. Ang love that sacrifices ay hindi lang emosyon. Ito daw po ay isang desisyon na magmahal tayo tulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Kristo. Si Jesus po ay malinaw na halimbawa ng sacrificial love. Ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. At ngayon po, tinatawag niya tayo para naman tayo ay magpakita ng pag-ibig na kagaya ng pag-ibig na pinaranas niya sa atin. Gawin natin sacrificial love para sa iba. May isa daw kong kwento tulad ng isang rescuer na sumugod sa isang nasusunog na bahay. Tapos iniligtas niya yung bata. Hindi po niya karelasyon niya hindi po niya anak yun. Pero kailangan niyang gawin. Tinanong siya, bakit mo tinulungan? Sabi niya, because someone had to love enough to risk everything. Because someone had to love enough to risk everything. Kahit alam niyang may mangyayari sa kanya, may mamamatay sa kanya. Di ba madalas may nakikita tayong ganyan na minsan yung tumulong siya pa yung namatay. Tapos yung tinulungan niya, naligtas. So naging bayani siya. Minsan naman yung sinaksak, inold up, tapos yung tumulong, yung pa yung namatay. So ganun. Yung pagmahal mo, iriris mo yung lahat sa'yo kasi mahal mo yung kapwa mo. Yun yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Iyon din po ang paanyaya ng ating Panginoon Jesus sa atin. Magmahal tayo ng handang magsakripisyo. Final challenge po, tanungin po natin yung ating sarili. Kanino ako tinatawag ng Diyos na magmahal ng mas malalim? Ano ang kailangan kong isakripisyo para maipakita ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Nawa po, maging buhay natin ang patunay na ang love ay nagsasacrifice para sa iba. Amen. At sa umaga pong ito, mayroon po akong inihandang awit. Sabi po ni Pastor, special ba yan? Sabi ko, hindi, paborito ko lang po. walang lahok na ice cream. Ordinary soup. You
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po dahil ang ultimate love na naranasan namin po ay pag-ibig ng inyong na binigay nyo sa pamagitan ng inyong anak. Na ibinigay nyo ang inyong sariling anak, kay isa-isang anak upang kami po ay maligtas sa aming mga kasalanan. Maligtas dahil mga pasaway po kami, Lord. Salamat po, Lord, sa biyaya ng pag-ibig na pinaranas niyo sa amin. And I hope and pray, O God, na bawat isa sa amin, Lord, maging kagaya ng pag-ibig na pinagkaloob niyo sa amin, O God. Maging selfless kami, Lord. Hindi kami maging selfish, Lord. Ipakita po namin yung pag-ibig ng patience, yung pagiging kindness, mag-perseveres, at i-protect, O Panginoon, yung mga taong nasa paligid namin instead na yung sarili namin. Yung isang tabi namin, yung sarili naming ego, sarili naming kapakanan, yung sarili naming comfort over, Panginoon, sa iba. Salamat po, Lord. At nawa po, Lord, maisa pamuhay namin ang selfless love, ang sacrificial love na naranasan namin sa inyo, Lord. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan. Thank you, Jen, sa isang magandang mensahe patungkol sa pag-ibig na nagsasakripisyo. At isang hamon na naman ang kanyang iniwan. Paano ba yan, Mers? Pagkatapos mag-message, kumanta. So, para si Marco lang, scripture ready lang, minemorize pa. So, para naghahamon ba? Ayan. So, alam na, Mers. Yan. So, at this point ay dadako po tayo sa ating pagkakaloob. At sa ating pagkakaloob ay pangunahan po tayo ni Pastor Vlad Venus para po sa ating offertory. Amen. Good morning po sa ating lahat. Happy Hearts Day again. Yung mga nakapag-date dyan, mayroon pa bang magde-date mamaya? Kahapon, laki ng nagastos namin sa date namin. 4,000 lang. Kasi pag nagde-date kami sa palengke, ang mahal na ng bilihin eh. Doon na rin kami kakain bagas mamali. Kasi mura doon kumain eh. Di ba? Every time na Saturday, may oras, may time kami, hindi busy, namamalengke kami. Doon kami nagde-date. Mas matipid doon. Kaya yun yung banding naming dalawa eh. Kaya hindi na kami sumabay doon sa ibang mga date dyan na punta ng mall. Wala tayong pang mall sa ngayon eh. Pang lang muna tayo, pang market. Amen. Kung meron po tayong mga Bible, pakibuksan po natin sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Sabi dito, sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya iniintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Yung kaya lang po natin. Kasi tinitignan ng Lord yung heart natin. Hindi naman po dahil dun sa value. Amen? Nagbigay ka nga ng mataas na value, pero pag uwi mo sa inyo, medyo may regrets ka. Dapat pala, hindi ko binigay. Sayang, pandate sana namin yun, naihulog ko. Pangkain sana namin sa Ramons yun, Pero again, ibigay natin yung galing sa heart natin. Yun yung the best eh. Alam naman ng Lord yun. Katulad ng story dun sa Bible, yung babaeng balo, binigay niya lahat. Kasi ganun siya magmahal sa Panginoon. Sige po, pwede na po tayong magbigay para po sa ating Panginoon sa umagang ito. Amen.
Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga kaloob na nandito sa aming harapan. Salamat po, nawa ito'y i-bless mo. Lahat kami, God, na merong hanap buhay, may mga sources of income, tulungan mo kami, God, na mas mapabuti pa. Give us more blessing para mas madagdagan pa, Panginoon, yung naibibigay namin sa gawain mo. Nawa ang mga salaping ito, Panginoon, ay magamit para sa pagpapatuloy ng gawain mo sa Napiko, Panginoon. I-bless mo, Lord. Nawa, marami pa kaming mga project, mga paggagamitan, Panginoon, para sa ministry. At ganun din po, Panginoon, sa mga kapatiran na walang kakayanan sa ngayon, naniniwala kami someday bibigay mo yung para sa kanila. Naniniwala kami na ikaw ang nagbibigay ng blessing. Lahat, Panginoon, ang meron kami, hindi namin yung pagmamayari. Kami ay caretaker lang. Kaya dalangin ko na sana sa lahat ng aming blessing na nare-receive, hindi namin makalimutan yung root. Hindi namin makalimutan ikaw. Higit sa lahat, maibigay namin yung dapat, nararapat para sa inyo, Panginoon. Salamat po. At dalangin ko na yung mga nagsisik ng job, ibigyan mo sila ng trabaho, Lord. Na sa ganoon, makapagbigay sila sa mga susunod na pagkakataon. Naniniwala kami na ipagkakaloob mo kung ano yung desire ng puso namin. Kung ito, Panginoon, ay makakatulong, Panginoon, para sa aming pamilya at sa gawain mo. Salamat, Panginoon. Tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Thank you, Pastor Vlad. Ngayon ay dadako naman tayo sa ating mga announcement and acknowledgement. At gusto kong pasalamatan ang mga ginamit ng Panginoon sa ating pananambahan ngayon. Mula po kanina sa ating praise and worship, pinangunahan pa tayo ng worship team. Sa panguna ating song leader, si Vanessa Asas. At ang kanyang mga backup na si, sino nga siya? Si Carmina at si Ate Dang. Yan. So, thank you. At siyempre, yung kanyang mga musicians. No? Yan, si Robic, si Jasper, si Jongjong, at si Henrik. No? So, praise God. At sa ating program, ay pinangunahan naman tayo itong ating mga leader ngayon. Sa offertory, si Pastor Vlad, Henrik sa scripture reading. At next Sunday po, ating MC ay si Alexis Vasquez, si Miguel sa offertory, at si Hannah for the scripture reading. Yan. Yan. So, surprise! Oy, tandem kayo ni Mama kasi siya ang preacher next Sunday. Oh. Tamang-tama, no? So, hindi ko sinasadya na napagtandem ko sila, pero sakto pala, no? So, yan. So, yan po yung ating mga leaders next Sunday, no? At para mas iba pang announcement, during the week, ito po yung ating mga prayer meetings, every Wednesday. Attend din po pag may time kayo. So, prayer meeting at 8 p.m. every Wednesday. Youth Connect, o mamaya ay merong activity ng mga youth, no? Siyempre, Children's Sunday School every Sunday, pero mamaya ay wala muna sila kasi nga may activity ng mga youth, no? Yan. Sponsors natin. So, nakalibre si Bani ngayon kasi walang children. Yan. Don't watch every Saturday. No? At yan. Mga schedule natin ng cleaners. No? Yan. Ang pinakahihintay ng mga kabataan. Mamaya, meron silang fellowship na ang tema ay Still Chosen kahit single. So, ang ating yun, no, sabi doon, hindi ka option lang. Priority ka ni Lord. So, kaya huwag nating maliitin yung ating sarili sa harapan ng Panginoon dahil mahalaga tayo sa Panginoon kahit na bata pa tayo. No? So, priority ka ni Lord. No? Speaker nila is Pastor Jason, Steve, Nebab. 1:30, mga youth. No? Youth and Young Pro. Tama, yun. So, mga youth and young pro. No? Pwede rin yung mga feeling youth, pumunta mamaya. Welcome po kayo. Kahit na hindi na yung mga dating youth, no, pwede rin mag-join, pumunta mamaya para makisaya. No. So, may registration sila na 50 pesos sa mga youth. Tama ba?
50 pesos, ha? 20 sa mga youth, 150 sa mga young pro. Tama? Yan. No. So, kaya marami mga attend. No. So, baka mag-abono pa kayo doon sa speaker nyo. No. So, yan, mga youth, punta po tayo mamaya. 1:30 daw. No. Yan, ating birthday celebrant sa 21, si Precious Medalyada. At sa 28, dalawa sila ni Brother Reggie at si Mike of Merga. 29 kasi dapat sila eh. March 1 na celebrate niya ni Mike. No? So, acknowledge din po natin yung nakikita yung mga decors ngayon. O pinagpuyatan o mag-aamayan kagabi. Anong oras na kayo nakauwi? Magte-10. No? So, sabi ng mga youth, mag-decor daw tayo. Pero hindi sumupit yung mga youth. Anyway, maganda naman yung kinalabasan. So, salamat sa mag-aamang of Merga. Sila po yung nag-decor kagabi. No? So, umuulan-ulan pa kagabi. No? Siguro kaya hindi rin nakarating iba. No? Saka, sobrang traffic kagabi. No? Yung iba kasi may mga lakad kagabi. May mga nag-date yata rito eh. No? Kaya, pag uwi eh, sobrang traffic. No? Okay? So, at this point ay tayo po tumayo. At tayo pangunahan muli ng ating worship team sa ating closing song. Then after that ay maglilig po ulit si Pastor Jenny sa ating closing prayer. Amen. Muli po, awitan po natin ang ating Panginoon. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Minsan pa, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila
tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa perpektong halimbawa ng pag-ibig na pinakita niyo sa amin. Turuan niyo po kami magmahal ng may sakripisyo, may pasensya, kababaang loob at pagtatyaga. Gamitin mo po ang aming buhay upang maipakita namin ang aming pag-ibig sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu ang sumainyong lahat. Amen. Amen.